Mapagpalang araw sa ating lahat, tayo po muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo ay nasa ika-4 na kabanata ng ikalawang aklat ng Samuel. Dito po makikita natin ano ang buhay ni David bilang hari ng mga taga-Juda habang ang natitirang Israel ay nasa ilalim ng paghahari ni Ishbosheth na itinayo ni Abner. Makikita din natin bago dito sa kabanata 4, may kabanata 3 na kung saan ipinapakita doon na namatay po si Abner at unti-unti na rin bumabagsak ang bahay ni Saul. Makikita natin dito na paano gumalaw ang takot, paano kumilos ang mga taong oportunista at paano ipinakita ni David ang katuwiran ng Diyos. So, bago tayo magpatuloy, tayo po muna manalangin. Lord, salamat Panginoon sa oras na to. Dalangin namin, Lord, naturuan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Open our spiritual eyes, our spiritual ears, at dalangin namin, Lord, ikaw lang ang mapapapurihan sa espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Nang malaman ni Ishbosheth na si Abner ay pinatay sa Hebron, pinagharian siya ng takot pati ang buong Israel. Sa ibang salin, sabi doon, nang mabalitaan ni Ishbosheth na patay na si Abner sa Hebron, nang hina ang kanyang mga kamay. Yung panghihina ng kamay ay expression po to sa Hebrew kung saan ang ibig sabihin na wala siya ng lakas, ng loob, kumpiyansa at direksyon. So si Abner is siya yung tunay na lakas ng kaharian ni Ishbosheth. Pagkawala ni Abner, nalantad ang kahinaan ni King Ishbosheth. Nung panahon nila, ang isang hari ay umaasa sa military commander. Kapag wala ng proteksyon, mabilis bumagsak ang kaharian. Kagaya po natin ngayon, maraming tao mukhang matatag dahil meron silang pera, koneksyon, posisyon, impluwensya. Pero kapag nawala iyon sa kanila, bumabagsak sila. Ang tunay na lakas ay wala sa tao kundi nasa Diyos. God is our refuge and strength. Nooy may dalawa siyang pinuno sa pagsalakay, sina Baana at Rekab. Sila ay mga anak ni Rimon na taga Beerot at mula sa lipi ni Benjamin. Ang Beerot ay dating sakop ng Benjamin, ngunit ang mga taga roon ay tumakas at nagpunta sa Gitain at doon nanirahan. So dito makikita po natin yung dalawang taong nabanggit, si Baana at si Rekab. Sila ay mga captain, mga leader ng raiding bands ni Ishbosheth. Ang detalye tungkol sa kanilang lahi at pinagmulan ay may mahalagang dahilan, Bakit? Dahil sila ay mga Benjamites, Parehong tribo ni Saul. So, ibig sabihin, dapat loyal sila sa bahay ni Saul, pero sila mismo ang magiging traidor, Hindi lahat ng malapit sa iyo ay loyal sa iyo. Minsan, ang sugat ay nanggagaling sa pinakamalapit sa puso mo. Ang betrayal ay galing sa pinagkakatiwalaan mo. Kaya, huwag ilagay ang buong tiwala sa tao lamang. Ayan. So, verse 4, sabi po dito, isa pa sa mga apo ni Saul ay si Mephibosheth na anak ni Jonathan. 5 taon siya noon nang mapatay sa Jezreel sina Saul at Jonathan. Nang dumating ang malagim na balita, dinampot siya ng tagapag-alaga upang itakas, ngunit sa pagmamadali ay nabitawan siya at iyon ang dahilan ng kanyang pagkalumpo. So makikita natin dito, biglang isinama si Mephibosheth, siya ay pilay yung kanyang dalawang paa. So, bakit siya isinama? Ito ay preparation para sa susunod na kabanata. Nang mamatay si Saul at Jonathan, nagpanik ang yaya ni Mephibosheth at nagbagsak siya. Nabagsak siya, kaya naging pilay. So, sa ancient kingdom, kapag may bagong hari, pinapatay madalas ang natitirang royal family para walang karibal sa trono. Kaya natakot ang kanyang yaya. So, dito makikita po natin ang batang ito ay walang kapangyarihan, walang kakayahan, pilay siya at tila walang kinabukasan. Pero hindi pa tapos ang biyaya ng Diyos sa kanya. Ang kahinaan mo ay hindi hadlang sa plano ng Diyos. Minsan, akala mo tapos ka na dahil sa nangyari sa buhay mo. Pero, may chapter 9 pa. May chapter 9 pa ang Diyos para sa buhay mo. Verse 5,
Isang tanghali, sina Rekab at Baana ay pumasok sa tahanan ni Ishbosheth, samantalang ito'y namamahinga. Hindi sila namalayang pumasok sapagkat ang babaeng bantay pinto ay nakatulog dahil sa pagod sa paglinis ng trigo. So dyan makikita natin na pumunta si Rekab at Baana sa bahay ni Ishbosheth habang siya ay natutulog. So ginamit nila ang oras ng kahinaan at pahinga upang umatake. Ito ay cowardly assassination, no? Hindi ito digmaan, ito ay pagtataksil, no? Gaano gumagalaw ang kasalanan? Dito makikita natin kung paano siya gumagalaw. Palihim, mapanlinlang, opportunista. So, ang kaaway ay naghihintay ng panahong pagod ka, discouraged ka, spiritually sleepiness, no? Talagang nanghihina ka, nanlalamig ka. So, kaya ang sabi ng salita ng Diyos, be sober and vigilant. Ano po? Talagang malaki ang magagawa kung tayo ay babad sa salita ng Panginoon. Then, kaya tuloy-tuloy sila sa silid ni Ishbosheth at pinatay nila habang ito'y nakatulog or natutulog. Pinutol nila ang kanyang ulo, saka sila tumakas. Magdamag silang naglakbay sa lupain ng Araba patungo sa Hebron. So, dyan makikita natin na pinatay nila si Ishbosheth at pinugutan ng ulo. Ayan, so, nung ancient Near East, no, ang pagputol ng ulo ay simbolo ng total victory at proof ng assassination. So, dinala nila ang ulo kay David para kumuha ng reward. Akala nila matutuwa si David. So, mga kapatid, may mga tao na gumagawa ng mali para makuha ang approval ng tao. Pero tandaan natin, hindi kailanman pagpapalain ng Diyos ang maling paraan kahit tama pa ang gusto mong makuha. No po. So, hindi kailangan ng Diyos ang kasalanan para matupad ang kanyang plano. So, verse 8, sabi ito, dinala nila ang ulo ni Ishbosheth kay David at ang sabi rito, narito ang ulo ng anak ni Saul, ang nagtangka sa iyong buhay, ipinaghiganti ngayon ni Yahweh ang iyong kadakilaan. So, makikita natin dito, no, kinausap nila si David, narito ang ulo ni Ishbosheth, sabi nila, at sinabi nila, ito raw ay paghihiganti ng Diyos, no. Sometimes, ginagamit nila ang pangalan ng Diyos para ma-justify ang kanilang krimen. So, delikado po ito, no. Hindi lahat ng gumagamit ng God said ay tama, ano po. Minsan, ginagamit ng tao ang ministry, ang Bible verses, ang will of God para takpan ang maling motibo. Hindi ibig sabihin successful, no? Hindi ibig sabihin ng successful is approve or approval ng Diyos. Tandaan po natin. Verse 9, sumagot na may sumpa si David sa magkapatid na Rekab at Baana, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, at tumulong sa akin sa lahat kong kagipitan. Hinuli ko at pinatay sa Ziklag ang taong nagbalita sa aking patay si Saul sa pag-aakalang matutuwa ako sa balitang iyon. So, di ba naalala nga natin yung story kanina ni David nung nasa Ziklag po siya. And makikita po natin verse 11, gaano pa kaya ang aking gagawin sa mga taong pumatay sa walang malay na natutulog sa sariling tahanan? Hindi kaya dapat kayong lipulin sa daigdig na ito dahil sa ginawa ninyong iyan? Ayan, so yung buhay ang Panginoon na tumubos sa atin, no? Buhay ang Panginoong tumubos sa atin. Pinaalala niya, pinatay niya ang nagdala ng balita tungkol kay Saul, no? Sa chapter 1. So dito makikita natin kaya lalo na siyang nalungkot. So, makikita natin dito yung karakter ni David, no? Hindi niya inaagaw ang trono sa pamagitan ng dugo. Naghintay siya ng tamang timing ng Panginoon. Sometimes, may mga blessing na hindi dapat minamadali, no? Kapag pinilit mo yung relasyon, ministry, promotion, opportunity sa maling paraan, magkakaroon ng dugo sa kamay natin. So, ang tunay na galing sa Diyos ay hindi kailangang dayain. Ano po? So, verse 12, kaya't iniutos ni David na sila'y patayin at ganun nga ang ginawa ng mga kawal. Pinutol nila ang mga kamay at paa ng magkapatid at ibinitin sa may lawa ng Hebron. Ang ulo naman ni Ishbosheth ay dinala sa Hebron at isinama sa libingan ni Abner. So, pinatay ni David sina Rekab at Baana.
Pagkatapos, pinutol ang kanilang kamay at paa, isinabit sa Hebron at inilibing ng marangal ang ulo ni Ishbosheth. So dito makikita natin ang pagputol ng kamay at paa ay simbolo ng ito ay ginagamit ninyo sa karamaan. Ano po, ang honorable burial ni Ishbosheth ay pagpapakita ng respeto ni David sa bahay ni Saul. Yan, mga kapatid, makikita natin si David, mayroon siyang justice, integrity, and mercy. Hindi siya gumaganti dahil sa personal na galit sa kanya. Kaya, pwede tayong masaktan, pagtaksilan, pwede tayong maagrabyado, pero huwag mong hayaang mawala ang iyong integridad. Kaya sana po may napagpala tayo sa pag-aaral ng kanyang salita muli. God bless everyone, and to God be all the glory.